Sagot naman ni Nuli. Sasama kami, Mano, kahit saan man kayo magpunta. Sabat din naman ni Danilo. Kasabay ng pagsabat ni Danilo ay ang pagbigay ng ermitanyo ng mga impormasyon tungkol sa mga kaganapan sa tarusan. At ayon dito, nakasalukuyang nagkaroon ng digmaan espiritual sa pagitan ng mga albularyo nilang mga kaanib laban sa grupo ng mga mabagsik na mambabarang. Hindi ordinaryo ang grupong yon. Gawa ng karamihan sa mga ito ay malalalim ang aral sa paggamit ng barang. Kung kaya't kailangan din nila si Mang Carpio dahil ito ang may lakas na kontrahin ang mga barang. Halos lahat ng insekto ay kayang pasunurin ng mga kalaban nang siyang labis na nagpapahirap sa kanyang mga kaanib. Dahil sa mga nalaman ni Nuli, pinili niyang makapagbigay ng tulong sa kanilang kaanib. Maayos siyang nagpaalam sa kanyang mga tauhan at magulang upang kahit papano ay hindi ito magulat sa kanyang paglisan. Nangako din naman si Laguyong tutulong sa mga tauhan niya habang wala siya. Gustuhin man itong sumama, ngunit walang mag-aalaga sa mga hayop nilang alaga. 5 tandang ang isinama ni Nuli sa kanilang paglalakbay sa kung saan man sila mapadpad. Sa paglipas ng araw, muli na namang mag-umpisang maglakbay ang kanilang pangkat. Bali sa pagkakataong ito, kasama pa rin nila ang mga kaibigan niyang sumama din sa kanilang paglalakbay noon pa. Hindi naman ito naging problema kay Nuli sa kadahilan ng labis ang kanyang pagtitiwala sa kanyang kakayahan. Ang tanging gamit nila noon sa paglalakbay ay ang mga kabayong nagkakarga ng kanilang mga gamit. Sa pag-alis nila ng Altagan, napakaraming ibinili ng ama niya sa kanya. Nang makalayo-layo na sila sa baryo, muli na naman silang nadapo sa daang walang katao-tao. Habang sila ay naglalakbay, muling nanumbalik ang mga alaala nilang lahat nung naglakbay sila patungong Uringaw. Manong, parang nakakapanibago ho ang ating paglalakbay ngayon ah. Sana nandito lang sila Karding at Tonyo. Mas lalong sasaya sana ang ating pagdahak ng daan patungong Tarusan. Huwag kang mag-alala, iho. Magiging masaya ang paglalakbay natin. 7 ba naman tayo eh. May mga bagay din akong ipapakita sa inyo sa paglalakbay nating ito. Sagot naman ng ermitanyo habang binagtas nila ang walang katao-taong daan. Panay ang pagmamasid nila Danilo sa buong paligid. Nais nilang ilibot na lang sa paligid sa daan ang kanilang mga paningin. Sa pagsapit ng hapon, nadapo sila sa isang malawak na talahiban na merong mga bukirin sa paligid. Napakasarap ng simoy ng hangin sa lugar na yon at madadama mo talaga ang labis na kagandahan ng kalikasan. Sa pagmasid nila dito, tanging mga damo at mga puno lamang ang kanilang nasisipat sa paligid nito. Habang tinititigan nila ang paglubog ng araw, purong kwentuhan lang ang nagawa ng kanilang grupo. Marami silang natalakay na mga usapin tungkol sa mga kaganapan ng nakaraan. Mga iho,
Alam nyo ba ang agimat na may wangis ng isang anino na may 2 ulo? Tanong ng ermitanyo. Hindi pa po manong eh. Wala po akong alam sa agimat na yan. Sagot naman ni Nuli rito. Nang marinig ito ng ermitanyo, tumawa lang naman ito at muling nagkwento tungkol sa sinabi nito. Ayon kay Manong Duming, na ang ganong wangis ng agimat ay isang gamit ng kaliwa. Nabuo ang agimat na yon ng isang taong may pagmamalabis na paghihiganti o makapanakit ng kanyang kapwa. Sa pamamagitan ng pangingibabaw ng demonyo sa kanyang kaluluwa, nakakaya nitong lumikha ng isang mutya na kanyang maasahan sa lahat ng aspitong pakipaglaban. Ang ganong uri ng mutya ay may kakayahang gayahin ang isang abilidad ng tao na mayroong alam na aral. Kadalasang magaya ng abilidad na yon ay ang pambabarang, pangkukulam, bugsik at ang higit sa lahat ay ang pagiging aswang. Kapag narating ng nilalang na may hawak ng pagiging aswang, magkakaroon siya ng abilidad na halos karamihan sa mga manggagamot ay hindi alam. Ang taong may wangis na ganong mutya ay mahalin tulad mo sa isang demonyo mismo. Kasing lakas din ito ng mga gabunan o mas mahigit pa. Dagdag pa ni Manong Duming na kapag dumating na halos isumpa na ng taong nangangalaga dito ang Panginoon, ay patuloy na uunlad ang kanyang abilidad. Sa tinagal-tagal kong pananaliksik sa kaalamang yan iyo, kukunti pa lamang ang nalalaman ko sa bumabalot na misteryong ito. Ang pagkakaalam ko na ang agimat na yon ay binubuo ng isang elemento ng paghiganti sa tamang proseso ng espiritual. Lilitaw sa lupa ang ganong klase ng mutya. Noong mga panahon pa ng mga dato dito sa ating lupain, ito palagi ang lupaing nagbibigay sa kanila ng malaking problema. Ang isang taong matagumpay na nangangalaga sa ganong uri ng mutya ay si Magda ng Taga-Altagan. Noong mga panahong kabataan pa lamang namin ng inyong lulo, yun din ang taong nagnanais na patayin kaming mag-aaral. Sa pag-asang makuha ang kapangyarihan ng baston ng aming maestro, ninais nitong kunin ang lahat na libreta na maaring magbibigay ng impormasyon sa kanya kung paano bumuhay ng demonyong mataas ang posisyon sa imperno. Wika nito sa kanila nang siyang napagpatindig ng kanilang mga balahibo. Ayon sa ermitanyo, na ang taong nagngangalang Magda ay isang taong nakapasok sa kanilang pamamahay na halos hindi napigilan ng mga karga ng kanilang maestro. Marami nung ginawa ang kanilang unang maestro, pero sadyang malakas ang pagnanasa ni Magda dahil ginamit nito ang kaibigan niyang isang engkanto. Kung ano ang kahinaan ng kanyang maestro. Nais din silang dalawang patayin ni Magda. At dagdag pa nito na ang pagsapit ng Biyernes Santo ilang siglo ang nakaraan ay maraming nangyaring kaganapan. Habang abala sila sa paghahanda ng Semana Santa, panay naman ang pagpaparamdam sa kanila ni Magda. Ganap na itong aswang ng mga oras na yon. Gawa ng naabot na niya ang pinakamataas na antas na ibinigay sa kanya ng taglay niyang mutya ng kaliwa. Kapag sumapit noon ang takip silim, pagtungtong pa lamang ng 6:00 ang hapon, ay panay na ang pagpaparamdam sa kanila ni Magda
kung ano-ano ang ginawa nito sa kanilang bahay na halos dumating na sa punto na pinagbabato na nito ng putik ang kanilang bubong. Nang hindi na ito matiis ng kanilang maestro, pinili nitong harapin na lang si Magda upang matapos na ang mga ginawa nitong panggugulo sa kanila. Tinawag na rin ito ang gabay niya, ngunit sadyang pinaghandaan talaga ni Magda ang bawat hakbang ng kanilang maestro. Habang papalalim noon ang gabi, rinig na rinig noon nila Manong Duming ang pagtatalo ng dalawang panig. Sa paghalinghing ng dalupahaw ng kanilang maestro ay ang paghalinghing din ng dalupahaw ni Magda. Gulat na gulat noon sila Manong Duming dahil hindi nila lubos akalain na ang taong iyon ay may kakayahang tumawag ng ganon kataas na uri ng engkanto. Dala ng kuryosidad nila Manong Duming, pinili nilang magmasid sa buong paligid. Sa pagsilip nila sa siwang ng kanilang dingding, doon nila nasilayan ang kakaibang dalupahaw ni Magda. Rinig na rinig din nila ang pagwika nito ng, "Wala kayong kakayanang talunin ako, inkurito. Planado ko na ang lahat ng taglay niyong abilidad. Hayaan niyo na lang na makuha ko ang aking mga nais upang hindi niyo maranasan ang pait ng impyerno. Ibigay niyo ang kailangan ko at sisiguraduhin kong makakaligtas kayo sa gabing ito." Dahil sa boses noon ni Magda, hindi noon mapigilang makaramdam ng takot si Manong Duming. Sa kanilang dalawa kasi ng lulo ni Nuli, siya lamang ang matatakutin sa bagay na hindi niya lubos maunawaan. Matapos nung makapagwika si Magda, pinili nitong pasugurin ang kanyang alagang dalupahaw. Nakakaiba ang itsura sa alaga ni Maestro Inkurito. Paglarawan dito ni Manong Duming na ang dalupahaw na yon ay nababalot ng isang napakakapal na usok na itim sa kanyang buong katawan. Kitang-kita din ang magkahiwalay nitong tuka sa kanyang bibig na para bang nakanganga palagi ito. Naglalaway din ng isang napakalapot na likido ang tuka nito. Nahawig talaga ang itsura sa isang ibong bungi. Nagbabaga din ang mapupulang mga mata nito nang masipat ito nila Manong Duming. Dagdag pa niya na ang nilalang na nakita nila ng mga oras na yon ay hindi lang isang ordinaryong dalupahaw na kanilang alam. Tandang-tanda pa ni Manong Duming nung minsang nabanggit sa kanya ang isang diwatang naging isang tikbalang dahil sa ginawa nitong kataksilan sa kanilang uri. Matapos ang isumpa ng kanyang mga kauri, pinili siyang itapon sa karimlan ng mundo kung saan namumuhay siya doon ng mag-isa. Nang mataglay ni Magda ang ganong antas na kaalaman, nagawa nitong mapag-aralan ang diwata ng kataksilan. Nang magkaisa na sila nito, mas lalo pang nabigyan ng kapangyarihan at lakas itong si Magda. Kaya rin niya nagawang harapin ang maestro nila Manong Duming ay dahil na rin sa diwatang gumagabay sa kanya na nagawang linlangin ang pinakamalakas na gabay ng kanilang maestro na minamanipula ng diwata ng kataksilan. Sa pagitan ng labanan sa maestro nila Manong Duming, halos ikamatay na noon ang dalupahaw na alaga ng kanilang maestro. Gawa ng marami itong natatamong malalalim na sugat sa labanan dahil sa napakalakas ng dalupahaw ng nasa pangangalaga ni Magda. Halos pagtulungan na nga ng maestro nila ng alaga niya ang dalupahaw ni Magda dahil sa lakas nitong pinapamalas. Ramdam na ramdam din nila ang mapangwasak nitong presensya
habang sila ay nakipaglaban.